Naalala ko ng mabuti ang gabing iyon, kahit na ang lahat ng gabi sa kulungan ay madilim at puno ng amoy ng takot. Ako at ang iba pa ay balisa, paikot-ikot na naglalakad sa aming mabatong kulungan. Ang aming mga likas na ugali ay pinatindi ng gutom. Pagkatapos, ang mga pinto ng bakal ay nag-ingay at binuksan, at itulak ng mga bantay ang isang lalaking nag-iisa papasok. Ako'y agad na naging alerto, pati na rin ang aking mga kapatid. Sanay na kaming makakita ng mga tao na ibinabato sa amin bilang parusa sa kanilang mga kasalanan, isang libangan para sa kasiyahan ng hari. Ngunit ang lalaking ito, siya'y kakaiba. Sa halip na manginig o magmakaawa, naglakad siya patungo sa gitna ng kulungan, kalmado, halos mapayapa. Ang kanyang mga mata, mabait ngunit matatag, ay tumingin sa amin ng walang bahid ng takot. Isa sa aking mga kapatid ang bahagyang umungol, hindi dahil sa gutom kundi dahil sa nakagawian. Ang lalaki ay lumuhad at nagsimulang bumulong ng mahina, ang kanyang tinig ay may banayad na ritmo, tuloy-tuloy at sigurado. Noon ko naramdaman iyon, isang init na unti-unting lumaganap sa buong kulungan, mas malakas kaysa takot, mas banayad kaysa banta. Kumalat ito sa amin gaya ng malamlam na hamog sa gabi, at isa-isa, yumuko ang aking mga kapatid, unti-unting huminahon ang kanilang mga gutom na ungol. Napansin kong ako man ay napahiga rin, na para bang may di nakikitang kamay na pumawi sa gutom na kumukulo sa aking sikmura. Buong magdamag, nanatili siya roon, ang kanyang mga mata ay nakapikit sa tahimik na pagdarasal. At buong magdamag, pinanood namin siya, hindi tinatakot, hindi natatakot. Wala kaming naramdamang gutom, walang galit, kundi isang kakaibang kapanatagan na damaloy sa aming mga ugat, mas malakas kaysa anumang puwersa na aming naranasan. Ang lalaking ito ay kakaiba sa lahat ng iba pa. Dala niya ang kapayapaan gaya ng isang pabango, at binalot niya kami nito gaya ng kumot, mas makapal at mas malambot kaysa sa mga batong pader sa paligid namin. Nang magbukang liwayway, nakita kong muling bumukas ang mga pinto, at ang hari mismo ang pumasok, puno ng pagkagulat ang kanyang mukha. Tumayo ang lalaki. Humarap sa kanya ng may tahimik na ngiti, hindi nasaktan, hindi nasaling. Nakahinto ang mga bantay, at nagtagpo ang aking mata at mata ng hari sa likod ng mga bakal, at doon nakita ko ang bahagyang takot sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko pa nakita sa mga tao. Nang inilabas si Daniel mula sa kulungan, naramdaman kong unti-unting nawala ang kakaibang kapayapaan, iniwan kaming may tanging alaala nito, na nagbibigay ng kaliwan. Kami, mga leon na kinatatakutan ng lahat, ay nalupig, hindi ng mga kedena, hindi ng mga bato, kundi ng tahimik na espiritu ng isang lalaking walang kinatatakutan.